Magandang araw sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas and Mindanao. Ito po ang iyong lingkod, ang Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino. Kung kayo ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-share, mag-like and subscribe. And please don't forget to click the notification bell para updated kayo kung magkaroon tayo ng pag-upload ng mga video. At the same time, mag-conduct ng live streaming para makapag-participate kayo kasi ino-notify kayo yan ng YouTube. And syempre, kapag mag-subscribe kayo dito at pro-government kayo, mahal nyo ang Pangulo, magsasama-sama po tayong dito. Now, ang pag-usapan natin, matatandaan po natin na nasa hot seat ngayon ang ICC dahil po sa sanksyon ng Russia at ng Amerika sa mga judges and at the same time ICC prosecutor na siya namang ikinatuwa ng mga Duterte diehard supporters na hindi naman po nila alam kung talaga bang makakatulong sa sitwasyon ni Rodrigo Roa Duterte ang pagkakasanksyon sa mga judges and prosecutor or hindi. Kasi basta mga Duterte diehard supporters dyan talaga, hindi na po nag-iisip yan. Basta ang ipangalandakan na lang nila ay supporter sila ng mga Duterte. Hindi po nag-iisip. Ngayon, ano na naman itong balita? Talo na naman ang kampo ni Rodrigo Roa Duterte dahil po sa sinabi po ng physical examiner na fit po si Rodrigo Roa Duterte dumalo sa mga trial. So hindi po umobra yung mga drama-drama na mga nahimatay, matanda na, unfit na sa mga hearing, hindi na kaya ng kanyang katawan, mahina na, 80 years old na. Hindi po umubra yon sapagkat matatandaan po natin na ang ICC ay nagpadala po ng mga expert ng mga manggagamot. And syempre, alam naman natin na always monitor ang kalusugan ng mga detained personality dyan sa International Criminal Court. Kaya lang, itong mga kampo ng mga Duterte, lalong-lalo na yung kanyang legal counsel, ay ipinaglalaban na talagang hindi daw po fit. No? It's because matanda na and sa kanyang edad, sa kanyang situation, hindi na daw fit itong si Rodrigo Duterte na dumalo sa paglilitis. Kaya nga, ilang beses na pong naantala yung ganun. Actually, as far as my memory is concerned, hindi pa po nagkaroon ng confirmation of charges. Bakit? Because palaging inuurong, palaging nauurong, ang daming mga petition, ang daming mga demands, ang daming mga motions, na i-reconsider, pero ang nangyayari, talo na naman sila. So, hindi na naman sila nanalo, no? Hindi sila nakakakuha ng favor sa lahat ng kanilang mga motion. So, may something talaga ang abogado ni Rodrigo Roa Duterte. Paano yan, mga Duterte diehard supporters? Kahit na may sanksyon ang mga judges at mga prosecutor ng ICC doon po sa Russia at saka Amerika. Actually, ang issue ng Amerika sa pagkakasanksyon ay pinapakialaman ng kanilang soberenya. Ang Russia naman, matatandaan po natin, mga kamunting tinig, na nagpalabas po ang International Criminal Court ng arrest warrant laban po sa presidente ng Russia na walang iba kundi si Vladimir Putin at iilan pa sa mga matataas na mga opisyal ng gobyernong Russia. Yan po ang dahilan kung bakit ginigipit nila ngayon yung mga assets, yung mga accounts, yung mga digital currency. So, normal nga gagawin po yun nila. Sa kanila po yun eh. Pero ang tanong po doon, yung lahat ng mga nararanasan ng ICC, prosecutor and judges, parang hindi man nakaapekto sa paghawak nila ng kaso ni Rodrigo Roa Duterte dahil patuloy pa rin ang kanilang mga pandinig sa mga motions. O katulad nga nito, no? Inintindi pa rin nila kung ano yung nagiging desisyon ng mga experts, no? Mga medical expert na pinadala. Again, as far as my knowledge is concerned, parang 3 klaseng doktor ang nag-check po sa kalusugan ni Rodrigo Duterte na wala naman palang problema. So, paano po nila ma-come up sa kanilang isipan na magdrama para lamang pumaawa ang ICC
judges and prosecutor para pagbigyan yung mga request nila na mga interim release, house arrest, or kung ano-ano pang mga klaseng mga form of arrest dyan. Kasi iniisip nila na talagang matanda na, hindi nakakayanin, o mayroon pang tinatawag na problema daw sa kanyang pag-iisip dahil naaapektuhan kasi nga matanda na, no? Nagde-deteriorate na siguro. So hindi po nagkaroon ng mga nagpapadala ng mga doctor, neurologist or whatsoever, pero hindi naman po talaga problemado ang katawan ni Rodrigo, meaning he is really able to participate in any time, at any time. Yan po ang ipinapahiwatig. So ibig sabihin, talo na naman ang mga maka-Duterte dito. Ibig sabihin, hindi po napagbigyan ang kanilang mga request despite nakakailang beses na sila sa mutsaring mga request, no? So ano po ang implication nito? Talagang malabo na makakauwi si Rodrigo Roa Duterte kapag ganon. Malabo na gumawa na naman sila ng another hakbang para po sabihin na matanda na si Digong, mahina na, may sakit na, hindi nakakayanin ng kanyang isipan, hindi nakakayanin ng kanyang katawan. Papara ano ba naman at saka maupok man lang sa dyan habang babasahan siya ng desisyon ng independent ng International Criminal Court whether ipagpatuloy yung kaso or hindi, kasi nga wala pang confirmation of charges Yun kasi yung protocol, mga kamunting tinig, no? Actually September 23 po yun. Hindi lang po talaga na prosper yung plano kasi humingi din po ng extension itong kampo ni Rodrigo Roa Duterte. Sa punto naman na ito, humihirit sila ng consideration sa appeal chamber na payagan si Rodrigo Duterte habang hinihintay ang desisyon ng kanyang kaso makalabas sa pamamagitan po ng interim release. Mayroon po silang mga panukala na i-house arrest, hindi naman daw po tatakbo si Rodrigo Duterte, haharapin niya daw po yung mga kaso, wala na daw po siyang mga influensya. Taliwas po yun sa mga ipinapakalat ng kanyang mga kaalyado dahil unang-una gusto nilang alisin si Rodrigo Duterte sa kulungan sa pamamagitan ng pwersahan na pamamaraan. At no less than the Vice President na walang kwenta na si Sara Duterte ang nagsabi po niyan, hindi po ang gobyerno. Now, kung anong maging desisyon ng International Criminal Court dahil ang ICC ay may jurisdiction sa kaso naging file before Rodrigo Duterte sa ICC, so hiwala na po ang gobyerno ng Pilipinas dyan. Maliban lamang kung talagang membro tayo ng International Criminal Court at this point of time. Kasalanan ni Rodrigo Duterte yan. Kasalanan ng Duterte administration because they not able to anticipate that this particular situation Rodrigo Duterte will experience. Am I right? So yun po ang nagiging dahilan. Yung kanilang sinasabi na unfit si Rodrigo Duterte na dumalo, paano siya nagiging unfit? Panel of medical expert na mismo ang nagsabi na wala pong problema, he can attend. So bakit ayaw ng kampo ng mga Duterte ito? So napapatunay lang na lahat ng appeal ng DDS camp or what we call this, lahat ng motion, lahat ng petisyon, lahat ng reconsideration na appeal ng kampo ng mga Duterte ay hindi po talaga nananalo. No? Siguro anong klaseng mga legal terminologies ang ginamit ni Kaufman. So another kapalpakan na naman ni Kaufman yan na magiging dahilan ng pag-aalboruto na naman ng mga DDS sa gobyerno ng Pilipinas dahil akala nila binabraso po ng gobyerno ng Pilipinas at binabakapan po ng gobyerno ng Pilipinas ang desisyon ng ICC. So guys, sa kabila po ng sanksyon ng Amerika at ng Russia, sabi ko nga sa inyo noon, hindi po makakaapekto yan sa kaso ni Rodrigo Roa Duterte. Hindi po yan matitigil. Bagkos, magiging dahilan pa po yan na mas lalong mahirapan si Rodrigo Duterte makumbinsi ang mga judges dahil unang-una lumalabas na sinungaling sila. So ano pala yung drama ng himatay-himatayan?
nawala ng malay, natagpuang walang malay. O, baka kulang lang po sa Jakol yan, no? Mga kamunting tinig. So, again, maraming salamat. Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino nagsasabi, mabuhay po tayo, ikaw, ako, lahat ay mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Okay? Salamat ng marami. And again, mabuhay po tayong lahat. Bye-bye!